Oo. Actually, hindi naman kailangan bumalik yung mga teacher na nandito dyan sa Philippines. Aha. Marami pa dyan magagaling Ayan, na tama. teachers. Ang malungkot na meron dyan mga walang trabaho Aha. dahil kulang ang budget ng government. Pero nandyan sila. Okay. So, meron lang Graduate na sila na teacher. Ayun, tama, no? Okay, meron lang tayong pagbati, ano? Daan lang natin pagbati. Good evening, Brother Saldi and Engineer Roy. And may you have good health always from Jamaal Kiram, Lamitan, Basilan. Ayan, no? So, Lamitan, Thank you, Basilan. Jamal. Okay. Ito naman kay Albert, si Kabalen. Albert, ano? Sabi niya, Kasaldi, maganda ang dream city ni Engineer Arthur, ang Loveland City, but I am worried. Payag ba naman ang giant mogul na mga developer like the Ayalas, Villar, Tilinbes, and many more? As we all know, they are also close to the politicians. Ayan. Ay sila kasi in fact sila ang unang kukumbidahin ni President Noynoy. Pagka hindi sila tsaka lang niya rin kukumbidahin ang foreign developer. So actually sila ang unang priority na imbitahan. Para magawa nung Loveland City. Ang diferensya lang ngayon kaysa yung mga dinidevelop nila marirequire sila na parang 20% sana ng investment nila is towards the education section, 20% towards the medical section, tapos yung 60% para sa mga entertainment at saka retirement. Hindi kagaya ngayon, kung ano lang gusto nila ilagay, kung puro condo lang gusto nila ilagay. Walang eskwelahan, walang hospital, okay lang. Ngayon, dito, parang sila na 20% naman, i-invest ninyo dun sa education center natin. 20% naman, naman nyo doon sa medical natin para makuha natin ang maging medical center tsaka education center of the world para matulungan ang economy ng buong bayan. Hindi lang puro condo tsaka mall ang gagawin nyo. Okay, ano? So, kung sa tingin ko dyan, kung may pipresenta ng ganyang kadetalian sa mga negosyante, kung tunay silang negosyante, ay hindi sila tatanggi sa ganyang offer. Napakaganda niyan. Actually, tumutulong yun sa kanilang negosyo. Gawing negosyo dahil ang yung kagaya ng ibang balikbayan tsaka OFW, gusto sana nila bumili nung isang condo dyan, Pero sabi nila, ang layo pa ng eskwelahan o ang hirap ng commute pa sa eskwelahan. O kaya kung may kang sakit, nakita nila ang ambulansya, hirap na hirap kumapang sa traffic. So, hindi rin maganda, sabi nila, dahil hindi easily accessible ang hospital or yung eskwelahan kung doon sila at yung anak nila kailangan mag-aral doon sa eskwelahan na gusto nila. Samantalang dito sa Loveland City, lalabas sila ng bahay, kung alam nila pupuntahan nila, sasakyan nila yung green line, yellow line, or blue line. Walang traffic, tsaka walang problema sa parking kung drive sila o yun ang malaking kaigihan. So actually, they will love Loveland City. Yes, of course. Dahil lalakas yung mas madali yung pagbenta nila sa mga condo at saka dahil nalutas na yung mga problema ng mga buyers nila sana nung araw dahil merong problema sa pagpunta sa eskwelahan o sa hospital. Napakaganda, engineer, So, yan ang sinasabi ko nga, kung talagang sila ay negosyante
tingin ko itong oportunidad na ito ay hindi nila pakakawalan dahil hindi na lang simpleng mga Pinoy ang kanilang magiging mga customers, kundi ang magiging customer ng kanilang negosyo ngayon ay yung buong mundo. At madali ang pagbebenta dahil lahat ng kailangan ng mga dayuhan, ng mga foreigner, no? O kahit na mayayamang pamilya dito sa Pilipinas ay nandoon na. Lalo na yung peace and order, yung security, nandoon na lahat. Yun ang pinakamahalaga marahil sa kanila. Oo, yeah. Lahat ng, yung sa fact-finding namin, lahat nila na sinasabi ng mga hindi pupunta sa Philippines, in-incorporate doon. Kaya yun ang solution para sa mga nakakahadlang sa pagpunta nila sa Philippines. Oo. Okay, no? Meron tayong text dito from Cabalen Albert. Sabi niya, Joel is right. Only Saldi Cabalen. Ayan. Only Saldi Cabalen Albert knows Lablan City. Even a very small write-off in the newspaper, wala pa akong nabasa. Ayan, no? Tayo lang daw ang may alam at saka si Cabalen Albert ng Lablan City. Yeah. After yung fact-finding sa poverty problem sa Philippines, ang next na step was yung solution. Kasi ang laking problema ng Philippines sa economy saka sa trabaho, no? So ang question is, paano masosolve itong problema ng malaking problema sa economy saka malaking problema sa maraming walang trabaho? At saka ang kailangan sana ng trabaho, yung quality para malaki ang sweldo ng mga maraming Pilipino. Ang lumabas na solution, yung New City, kasi when you consider na ang dami nating talent sa ganyan, gusto mong gamitin lahat yung talent na yun para ma-solve na yung problema. And then lumabas na kailangan ang Lablan City, ganito. So it was kinda similar sana doon sa Sungdu City ng Korea. Kaya lang yung Sungdu City ng Korea, dahil wala naman silang maraming talent sa education at saka sa medical, hindi magawa ng Sungdu City. Philippines lang ang makakagawa ng ganun na city na magiging medical at education center of the world. Yan. Kasi andyan yung mga talent. Yes. Okay. At ang nakikita ko dito, engineer, no, kung maipipresenta ito ng tama sa mga negosyante, no, kahit na hindi mga kahit na yung mga negosyante rito, no, kung magkakaproblema talaga tayo sa charter chains at hindi maaprubahan yung 100% ownership ng mga dayuhan para mag-ari ng property dito sa Pilipinas, ay may lalapit pa rin pala ito sa mga negosyante dito sa Pilipinas. At kung naipaliwanag sa kanila ito ng tama, sigurado 100% kokol sila sa programang ito, dahil nakikita ko rin dito ang isang opportunity, di ba? So sila ang may perang malaki. So ito yung pagkakataon nila para itong pera nila ay lalo nilang pakinabangan, di ba? Yeah. Kaya siguro ay so marami palang way ang isang Lablan City, ano? Kung hindi po pwede ang isang charter chains, siguro ang kampanya ay dapat ilapit na rin, bukod sa Pangulo, ay sa mga negosyanteng malalaki dito sa ating bansa. Yeah, in fact, kung lahat ng kung negosyanteng local na magawa ng Lablan City, hindi na talaga kailangan yung mga foreigner. Kaya lang, dahil sa napakalaking project ito, kailangan pa rin ng foreign investor. Yun. Dahil yung baka hindi makayanan ng lahat na businessmen dito Sa Pilipinas. kahit na lahat sila mag-join doon sa Lablan City, pero malaki itong Lablan City So, talaga. hindi kasya yung network nila, hindi kasya.